Season 4 is finally here sa Sea Lemon Cross at sobrang daming content na naghihintay. New updates, new challenges at syempre bagong opportunities para possibly lumakas at kumita in-game. Kaya tara tignan natin kung ano ang bago sa Season 4. What's up mga kasil, Peter Pan here and welcome back sa channel. Kung gusto mo na latest updates, guides and earning tips sa Sea Lemon Cross, make sure na nakasubscribe ka dahil marami pa tayong upcoming events. Dito sa Season 4 guys, unahin na natin ang mga bago dito sa events. Kasi meron ng Dimensional Rift guys, na mas marami na tayong mga mission na pwedeng magawa na nagbibigay sa atin ng Shields Points and Heart of a Big Pet. Tapos meron din dito sa Guild Hunting ranking na mga bagong drops guys. Itong mga rewards na to is malaki-laki to kaya kailangan nating mag-join sa mga guild tulad nito mga costume summon tickets, mga pet summon tickets, and mga guild token na makakatulong sa progression natin. Also as usual, yung 7-day login event and the 4-week login event na nagbibigay sa atin ng Heart of a Large Pet. Ito naman ang pinakabagong event ng SealM, ang Rascal Rabbit Marble. So pwede tayong mag-roll ng dice dito at kung saan tumapat yung rabbit, yun yung reward na makukuha natin. So merong dalawang types of dice dito, itong regular dice and itong gold dice. Pag regular dice guys, ginagamit ito para makakuha tayo ng mga items na nakalagay dun sa platform. Pero itong gold dice naman guys is magiging multiplier kung ano yung gusto natin makuha ng mga rewards. So for example dito guys, makakuha tayo ng pet summon ticket. Ngayon, pwede natin gamitin itong gold dice para mag-multiply ito. So 1 times 3, ang mangyayari dito is 3 na ang magiging pet summon ticket natin. To obtain the dice guys, kailangan natin gawin itong mga mission sa dice mission event. Also, itong playtime pa rin as usual and exchange events na gumagamit na siya ng chocolate. Unlike nung last season na mangoes ang ginagamit, ngayon chocolate na and mas dumami ang mga exchange items. Meron din dito yung Ruby Charge event and level achievement events guys. Also, ang next update naman dito is ang sa guild. Guys, dito sa guild, especially dito sa guild content, meron na tayong mga guild boss. So dito sa guild boss guys, is every Monday lang natin ito magagawa and nakalagay dito for UTC or sa atin, ang oras na ito ay 12 noon every Monday. So meron tayo ditong 3 open counts and kailangan malakas ang guild na sinalihan natin kasi hindi natin matatali yung featured boss. For the next update naman guys, ang way na lang para maka-earn ka ng shield points dito sa Sea Lemon Cross is dito sa mga field bosses. So kailangan natin gawin itong mga field bosses na ito guys. This once 5 times a day. Ang next way naman para makakuha tayo ng mas mataas sa shields ranking is ang shields pass mission. So guys, limited na lang itong mga shields pass mission na pwede natin gawin para tumaas ang shields ranking natin. Kaya wag natin kalimutan itong mga to guys. Ang next naman guys is ang dungeons. So dito sa growth dungeon guys, nagbibigay pa rin ito ng shields ranking points. Pero dito sa mga boss dungeons, parang wala na ata silang binibigay dito na shields ranking points. Kaya ang focus natin itong mga dungeons. And lastly guys, sa Tower of Sage. Itong Tower of Sage guys, kailangan natin ng mga medyo magandang account dito at malalakas na account kasi hindi natin matatalo yung mga kalaban dito kasi ang kukunat nila. And sa next update ng Season 4 guys is ang new Shields Shop items. So itong mga items na to guys is mga bagong-bago to. So if mga whale kayo and bumibili talaga kayo ng mga accessories para lumakas sa account nyo, maraming bago dito. Tulad na itong mga Fire Dragon Wings, itong Saloon's Wings, mga Wooden Wings. Kaya guys, itong mga to guys is mga premium items na to na kailangan natin mag-top up. Also, within dito sa shop guys, merong mga bagong packages na ino-offer tulad nitong Supreme Skill Enhancement Packs, itong mga different support items, itong mga Season Starter Ruby Pack, itong Season Starter Ruby Pack 1 na medyo mas mura, and mga baby food support packs. So maraming bago dyan guys. Itong mga to is papakinabangan to ng mga whales natin. Mga free to play accounts, pasensya na lang, pero medyo kailangan mo talaga mag-invest dito. And the next updates naman guys is mga new gacha summoning items dito na pwede natin i-check within app.
Ayun, mas okay na siya kasi integrated na tong website nila sa game mismo. Hindi ka na i-redirect nito sa website. So, merong equipment safety pack, accessory safety packs, mga UPAR safety packs, new season protection packs, and arcade stone starter packs. Ang kagandahan dito guys is naka-cross currency na siya. So, kung marami kayong mga naipon dyan na cross, pwede nyo na itong bilhin at hindi nyo na kailangan mag-top up sa mga wallets natin. Also, magbibigay ako ngayon ng isang malaking tip guys. Kasi dito sa request board natin, nakakuha tayo dito ng Candy Jelly Seal. Itong Candy Jelly Seal guys, kailangan natin ito dahil ito yung gagamitin natin para mas kumanda at lumakas yung account natin at mai-trade natin ito kay Ariel sa may capital LM. Kasi if you're not aware, si Ariel ang request board exchange clerk. So sa kanya natin mapapalit itong mga Candy Jelly Seal na to. Kaya pag napuntahan nyo na siya, meron siyang binibenta dito ng mga lucky box. Itong comprehensive lucky box, high grade general lucky box, and ang focus natin ngayon is ang pet lucky box. So kailangan nyo exchange dito yung mga Candy Jelly Seal nyo guys sa pet lucky box. Kasi ito yung pinaka worth our buck na item na binibenta dito. Sa 5 Jelly Seal, meron tayong makukuha na isang pet. And what's the reason behind this guys? Kasi kailangan natin ng maraming food para tumaas ang combat power natin. So ang gagawin natin is itong mga nakuha nating pet is i-release natin para makakuha tayo ng maraming baby food para tumaas yung combat level natin at magamit natin ito para mapalakas yung characters natin, especially yung mga pets natin. So syempre dahil natapos na ang Season 3 guys, nandito na tayo sa Season 4 ngayon and nag-release na sila ng mga rewards sa Season 3, which in our account nakakuha tayo ng 33 shields points. So itong shields points case magagamit natin ito para sa pagbili ng mga different items. As you can see, ito yung mga rewards ng mga corresponding rank. So pag rank 1 ka may 1 million, pag rank 2 500,000, rank 3 hanggang rank 10, yan yung mga medyo magaganda pa. Pero once na napababa ka na ng pababa sa ranking, pababa na rin ang pababa yung rewards. Kaya ang aim natin ditong lahat guys is tumaas tayo sa shields ranking. And lastly, ang pinakamagandang update dito sa lahat is ang Pet Relics. Itong Pet Relics guys is ang susunod na ranking sa mga mythic pets. So medyo mahirap itong kunin guys ang Pet Relic na ranking dahil kailangan mo ng maraming mythic dito guys. Kailangan mo ng at least 3 para makuha mo itong Pet Relic. Also, ang addition dito sa Pet Relic guys is imbes na 2 lang ang skill niya, magiging 3 na. So usually, ang third skill na nakukuha ng pet natin is ang Piercing Truth. Itong Piercing Truth guys is pwede nang mag-deal ng damage ang ating mga equipped pets. So guys, that sums up Season 4 updates and mga previous updates sa Season 3. Sana naintindihan nyo itong video na ito and sana marami kayong napulot dito ng mga gamit para mas lalong lumakas ang account nyo. If you found value in this video guys, please like, share, and subscribe sa channel and also hit that notification bell para ma-update kayo sa mga latest videos na pinupost natin. So maraming salamat sa panonood guys. This is Peter Pan signing out and see you sa next grind.